ang Grayscale ay panalo na sa SEC approval para kay XRP. Kaya yan, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Isa po itong napakalaking balita na yumanig dito sa mundo ng crypto ngayong linggo. Inaprubahan po ng US SEC ang Grayscale Digital Large Cap Fund or ang GDLC para sa trading gamit ang generic listing standards. Ang fund na ito ang kauna-unahang multi-asset spot crypto ETF sa US na may kasamang Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano at si XRP. Para po sa atin bilang mga traders at investors, malaking hakbang po ito patungo sa mas malawak na institutional adoption. Yan, ngayon ay ano po ba ang naaprubahan ng SEC na ito? Ang SEC ay pumayag na mag-trade ang Grayscale Digital Large Cap Fund sa ilalim po ng bagong generic listing standards. Ibig sabihin, hindi lang single asset crypto ang pwedeng gawing exchange traded product, kundi pati multi-asset fund na may diversified crypto basket. Para po sa market impact, napakahalaga po nito dahil ngayon ay opisyal ng kasama si XRP sa regulated investment product sa US. Hindi na siya nakahiwalay, kundi bahagi na po ng isang malaking portfolio na pwedeng bilhin ng institutions. Ito po ay makakapagbigay ng mas mataas na demand para kay XRP sa long term. Ano ang kasama sa GDLC fund? Ang fund na ito ay may hawak na Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano at saka si XRP. Ito po ang unang pagkakataon na makakasama po sila sa isang SEC-approved spot crypto ETP. Para sa mga investors na gusto ng diversified exposure sa crypto market pero regulated ang approach, perfect po ang fund na ito. Ang epekto po nito ay pwedeng makadagdag ng liquidity sa lahat ng coin na kasama sa basket. Pero mas magiging kapansin-pansin po ang epekto kay XRP dahil ito ang pinakabagong asset na naisama sa ganitong klase ng produkto. Ano naman po ang ibig sabihin ng generic listing standards? Ang generic listing standards ay isa pong bagong proseso na nagpapabilis ng approval ng crypto ETPs. Dati, matagal po ang proseso at maraming delays. Ngayon, mas madali at mas mabilis nang ma-launch ang mga bagong products kapag pumasa sa standards na ito. Para po sa market impact, ibig sabihin nito ay posibleng mas maraming multi-asset crypto ETP ang ma-launch sa mga susunod na buwan. Mas dadami po ang paraan para makapasok ang institutional money sa crypto market at siguradong makikinabang sa XRP sa mas malaking exposure na ito. Ano naman po ang bagong landas para sa institutional exposure kay XRP? Sa unang pagkakataon, ang mga institutions sa US ay magkakaroon po ng regulated exposure kay XRP sa pamamagitan ng isang SEC-approved fund. Sa mga nakaraang taon, wala silang ganitong option at kailangan pa nilang bumili sa mga exchange na minsan ay hindi po sila compliant. Ito po ay magpapalakas ng kumpiyansa ng mga institutional investors na bumili ng XRP nang walang regulatory risk. Posibleng makakita po tayo ng mas malaking inflows ng pera na magpapataas ng presyo at market cap ni XRP. Paano naman ito makakaapekto sa pending spot XRP ETF applications? Ang timing ng approval na ito ay sakto habang papalapit po ang deadline para sa mga spot XRP ETF applications ngayong October.
May 94% odds sa poly market na maaprubahan ang mga ito. Ang GDLC approval ay nagpapakita na handa po ang SEC na isama si XRP sa regulated trading products. Kung maaprubahan po ang mga spot ETF sa susunod na buwan, ito po ay maaaring magdala ng hanggang $5 billion inflows sa unang buwan pa lamang. Ito po ay magdudulot ng malakas na bullish pressure kay XRP at maaaring magtulak sa presyo nito pataas ng mabilis. Ano naman po ang posibleng galaw ng market? Sa ganitong balita, karaniwang nagiging bullish po ang market sentiment. Maaari pong umakyat ang presyo ni XRP sa short term dahil sa excitement at anticipation ng mas malaking institutional money. Ang mas malaking epekto ay mararamdaman po sa long term kapag nagsimulang pumasok ang kapital mula sa mga institutions na gustong makakuha ng exposure kay XRP. Ano naman po ang posibleng trading strategy natin dito? Para po sa atin bilang mga traders at syempre maging mga investors na rin, ay maganda pong bantayan natin ang presyo ni XRP habang papalapit po ang October ETF decision deadline. Ang mga ganitong balita ay madalas po kasing nagdudulot ng rally. Pwede po tayong mag-set ng ating mga buy zones malapit sa support levels para makasalo bago ang posibleng pump. Mag-ingat din po tayo sa profit taking kapag lumapit sa resistance zones para makapag-lock ng ating gains. Ngayon ay bakit po ito malaking panalo para kay XRP? Ito ang unang beses na opisyal na isinama si XRP sa isang SEC-approved spot crypto ETP. Sa maraming taon, nagkaroon po ng regulatory uncertainty itong sa XRP dahil sa kaso ng SEC versus Ripple. Ngayon, malinaw na handa na po ang US na tanggapin si XRP bilang lehitimong asset sa regulated market. Para po sa mga long-term investors, ito po ay nagsisilbing confirmation na tapos na ang pinakamalaking hadlang para kay XRP. Kaya magbubukas po ito ng pinto para sa mas maraming produkto tulad po ng ETF at saka mutual funds na may exposure kay XRP. At ayan, ang opinion ko naman tungkol dito ay ito ay isa sa pinakamahalagang milestones para kay XRP ngayong taong 2025. Ipinapakita po nito na patuloy na bumabalik ang kumpiyansa ng mga regulators at saka institutions sa asset na ito. Kung sakaling maaprubahan po ang spot XRP ETF dito sa nalalapit na buwan ng October, posibleng magsimula ang bagong bull run para kay XRP at makita po natin itong umakyat ng lampas sa mga resistance na matagal na pong hindi nababasag. Ito po ay magandang balita para sa atin bilang mga traders at investors dahil mas nagiging legit at mainstream itong si XRP sa global financial market.